Mga keyboard warrior o troll, mga totoong tao po sila. Kinakamayan natin, nakakausap natin, at nakukumusta. Hiniling ng Pangulo na maging mapanuri laban sa fake news kahit hindi eleksyon. Ang katotohanan ay kampanya man o hindi, ang fake news ay laging nandyan. Kampanya man o hindi, walang pipigil sa pagseserbisyo ng ating pamahalaan. Lalo pang patitibayin ang nasimula. Lalo pang paigtingin ang pagpapaganda ng ating bayan. Una nang sinabi ng Malacanang na suportado nito ang panukalang batas laban sa fake news. Ay, malinaw po yan, sabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kabayan, ha? Paano man ang eleksyon o hindi, huwag po basta maniniwala sa mga fake news, mga kabayan, kaya suportado niya ang batas para sa fake news, mga kabayan, ha? Kaya nga po, i-hoveron ngayon yung PCO, mga kababayan, yung Presidential Communications Office, mga kababayan, ha? Dahil may mga baka may anay po dyan, ha? Hindi po natin masasabi, ha? Ito po ay aking opinion, mga kababayan. Kaya naglililis ng kanyang bakuran itong si BBM, mga kababayan, ha? Dahil napuno na sa mga atake, sa bawat suntok ng mga Duterte, mga kababayan, at ng mga supporters dito. Kaya kailangan ng depensa, mga kababayan. Kailangan ng ipagtanggol ng PCO ang Malacanang. Kaya sabi itong mga kababayan, itong si bagong sekretary ng PCO na si Chief J. Ruiz, ayon po sa kanya, ito po ang sabi niya, walang personalan, mga kababayan, ito ang payag ni Presidential Communication Office, PCO Chief J. Ruiz, sa lumabas na memorandum na nag-uutos sa presidential appointee sa ahensya na magsumite ng unqualified courtesy resignations, mga kababayan. May mga appointees po kayo, si dati mga Pangulong Duterte. Siyempre, di po natin masasabi. Siyempre, mga Duterte pa rin yan, baka nagbibigay ng impormasyon. Ay, mas maganda po yung ikaw yung sekretary, hawak mo yung mga tao mo, para walang bulyaso ka nga, mga babayan. Sabi nga ni Secretary Ruiz, mga babayan, ganito po, mahirap din po kasi siyempre, dapat pagkakatiwalaan mo kasi, kung hindi mo kasama, hindi mo naman sila kakilala. Of course, as secretary, dapat dalhin mo rin yung sarili mong tao. Ayon po yan kay Secretary Ruiz, mga kababayan. Tama naman po siya. Ikaw nga naman yung bossing. Dapat mga tao mo yung nakapwesto at mga kilala mo. Alam mo yung bawat galaw. Di po ba, mga kababayan? Alam mo naman sa bawat ahensya, may mga nakatanim yung mga Duterte dyan, may mga nagbibigay na impormasyon, mga kababayan, Walang personalan, sabi nga ni Ruiz, mga kababayan, Marami po kasing tatamaan, maraming posibleng tamaan, Siyempre, assess natin kung ano yung ginawa nila, ang bawat opisina, proper evaluation, ayon kay Secretary Ruiz, mga kababayan, Sa naturang memorandum, binigyan ng mga opisyal ng PCO ng hanggang February 28 po yung kailangan mag-submit sila ng courtesy resignation, mga kababayan. Talagang maraming tatamaan dito, ganun po talaga. Weather po talaga yan, Kailangan po nilang magsumite ng courtesy resignation, ayon po kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito rin para sa magkaroon si
Secretary Ruiz ng Prihan sa pagtupad ng kanyang tungkulin, mga kababayan. Tama naman po sila. Kailangang linisin. Ilagay yung mga bata mo para walang bulilyaso at siguradong susunod lahat at magkakasundo-sundo po sila. Di po ba, mga kababayan? Siguradong mayayari na lalo itong mga DDS vloggers na gumagawa ng fake news dahil kay Attorney Claire Castro pa lamang, mga kababayan. Nagsisiyak na po itong mga DDS vloggers. Mga kababayan. Ito ay lalong dadami pa yung mga researchers, yung mga magtatanggol sa palasyo, magbibigay ng mga suporta, magre-research. Yari na itong mga DDS vloggers na nagpapakalat ng fake news, mga kabayan. Talagang gano'n yung buhay. Mga kabayan. Wala ngang personalan, sabi nga ni Secretary Ruiz. Talagang ganyan yung mag-appointee ka ng mga politiko. Napasok ko dyan dahil sa politiko. Talaga pong gano'n. Weather po yan. Sabi nga ni dating Pangulong Erap, mga kababayan. Okay, mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Sa susunod po nating talakayan, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para updated po kayo sa susunod po nating talakayan. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Pilipinas, mga kababayan.